So, ito, ay try natin kaya to pa. Maganda din to. Nag-resign to 7 months before siya nakapunta dito. Nandito muna tayo sa aming kusina kasi gagawa tayo ng chocolate crinkles. Si Denise kasi matagal na niyang gusto magpagawa ng chocolate crinkles kaso lang hindi ko pa nagawa-gawa. So dahil marami na kaming, kumbaga kompleto na yung mga ingredients namin, gawan ko na siya. So meron tayong all-purpose flour. So isift lang natin siya para pino. Dito ko lang po ilagay sa isang bowl yung 3 cups ng sugar. Lagay na natin yung baking powder dito sa ating flour. Yung baking powder natin is 2 teaspoon. At ilagay din natin po yung salt. First time ko lang din gumawa na ito. So, ito yung baking powder na gamit. Set aside na muna natin itong combination ng flour, yung baking powder, tsaka yung salt. Yung cocoa powder natin. Yun po, hindi ko napansin, nalobat na pala yung phone ko. So, tuloy-tuloy lang ako sa paggawa na ilagay ko na yung oil, tsaka yung eggs. At ito na i-add ko na rin yung ating flour. Unti-unti lang para ma-dissolve siya na maayos. Ayan na siya after mga 30 minutes na galing sa freezer. I-scoop na natin. Tapos, ayan, lagyan natin ng icing sugar. Ganda ng pagka-bake, oh. 1 minute na lang. Hello mga ka-viewers. Good morning mga ka-viewers. Ayan. May bit-bit po akong tinapay. Breakfast. Breakfast namin ni Dadong. Time check. Last cheese na. Last cheese na umaga na. Pero breakfast pa lang namin. Kapit lang namin sa school. Kain po tayo. Ano to? Ano tawag dito? Crinkles. Crinkles na binake niya. Oo. Yung ginawa ko kahapon yung crinkles. Tapos naging cookies. Ang lalaki. Sabi ni Denise. Sabi niya, Mama, yung ginawa mong crinkles para namang mga cookies yun. Ang kapal. Okay. Ang lasa naman eh. Hindi, yung rason ko naman kasi para ano lang, yung konting salang na lang ba. Para 2 baking pan lang yung gagamitin ko. Ang lamig ba dito? Ba't naka-hoodie ka pa? Para kang ano dyan? Makita nila yung kalbo ko, ma'am. Oh, bakit? Mas bagay sa'yo ah. Ako pandesal lang. Kasi nag-oatmeal na ako kanina. Si Dadong nagkakape. Ako tubig na lang. Kasi ayoko naman mag-tea. Ayokong uminom muna kasi nabusog ako kanina sa oatmeal. Pandesal na nasunog. Ayun o. Nilagay ko kasi sa pan. Tapos na si Dadong magkape.
hingin lang natin yung opinion niya kasi meron tayong kababayan na nag-apply daw sa agency papunta dito, tapos pasado na daw siya sa interview, okay na siya sa medical, so nag-aantay na lang siya ng yung mga kontrata, di ba may mga kontrata yon, tapos yung visa, mga ganun, at ticket. So ang tanong niya kung magre-resign na daw ba siya sa trabaho niya, like kukuha lang idea nung ikaw ay nag-a-apply papunta dito. Ako kasi nung nag-apply ako, wala na ako talagang trabaho eh. Early resigned na ako. Nag-resign to 7 months before siya nakapunta dito. So wala siyang backup plan na kung nagpa-plano mag-a-apply. Pero ano lang to parang background lang na si Dadong. 7 months po na walang trabaho. Stay at home. Bago po siya nakapunta Taga dito. Tagabantay ng tindahan. So balik muna tayo dun sa sa hinihinging opinion ng kababayan natin. Siguro kung ako, antayin niya na lang yung pagdating ng visa. Once na pagdating kasi ng visa mo, sure na nasusunod nun ay ticket. Kaya may time ka pa na makapag-resign, or let's say kung good ka naman sa company mo, sa boss mo, pwede mo naman na makipag-usap na maayos, no? Oo. Pwede ka naman na siguro, boss, pwede akong magstay muna pansamantala hanggat inaantay ko yung visa at saka ticket. Kasi yun ang pinaka-importante na matutuloy ka na talaga. Oo nga. Sa paglipad kung saan man ang destination mo. Oo. Kasi kung magre-resign ka kaagad, hindi naman natin alam kasi kung ano ang may mga changes pa, susunod na mga mangyayari. Oo. Let's say ma-delay yung visa mo dahil hindi pa dumating. Matagalan. Katulad sa akin na supposed to be batch 1 ka. First batch ako dapat na pupunta dito. Since na-delayed yung pag-process ng visa, depende kasi yan sa sa nagpo-process ng visa eh. Kaya napunta ako sa second batch. Kaya yun ang dapat mo rin i-consider. Kasi once na dumating na yung visa mo, ang ticket napakadali na lang i-provide na ang company kung shoulder nila. Pero for sure, once na company ang nag-hire sa'yo, shoulder nila. Sa kanila lahat yan. Tandaan mo sigurado ka once na nag-apply ka sa company na yan, na mayroong job order, na interview ka ng employer mismo, ng representative nila, representative nila, na let's say, ano tawag niyon? Zoom. Zoom, or sa inyo dati Skype eh. Zoom or Skype. Skype dati yun eh. Kasi Zoom ngayon eh. Interview ka, napas mo lahat yun. Nag-medical ka, wala kang binayaran sa agency. May mga ganun kasi. Or depende kung may placement fee talagang kinokollect yung agency. Depende. Pero ang parang pinaka-legit sa akin yung wala kang binayaran na placement. Walang money involved. Walang cash out. Ang participation mo lang doon pagdating sa pera ay ang medical. Yun lang talaga. Pinaka-legit na yan. Na agency sa atin. Tsaka sa atin kasi yung pag nag-resign ka, di ba, 1 month lang notice, di ba? At least 1 month. At saka, pag nag-resign ka kasi, hindi naman ganun katagal eh. Bali, 15 days to 30 days lang naman ang turnover mo para maisayos mo kung ano man ang mga trabahong ito turnover mo. Siguro, yun lang naman. Enough na yun, yung mga 30 days. Tapos kung good term ka naman sa boss mo, makiusap ka habang nakastay ka doon, hindi naman big deal siguro sa kanila yan kung good ang performance mo sa kanila. Kasi understandable naman yan eh. Tsaka hindi naman kalilipat sa ibang
company doon mismo sa Pinas, kundi pa abroad ka naman, di ba? Sinasabi ko na magpaalam ka sa boss mo ng maayos kasi kung good term ka naman sa boss mo, mapa-foreigner man yan o hindi. Hindi ka niya pipigilan. Hindi ka nila pipigilan basta sa kagandahan lang. Ikakaayos ng buhay mo. Alam mo, nung inalok ako ng isang multi-company, warehouse lang din. Warehouse din naman ako. Anong inalok ka? Inalok ako ng malaking company din. Dati? Oo, sa pinanggalingan ko bago ako napunta dito. Alam mo anong sabi ng previous boss ko? Sabi niya, hindi kita pipigilan. Basta sa ikakaganda ng buhay mo, sabi niya. Oh, yun yung magaling na boss talaga, no? Yung parang pinupush ka pa niya na para sabihin niya sa iyo na gusto kita na magstay dito, pero kung alam mo naman na mapabuti yung buhay mo doon, hindi kita pipigilan. Ganon siya. Yun yung magaling. Kaya kapag yung sabi ko nga, kung good term ka naman sa boss mo, makiusap ka na magstay ka hanggat dumating yung visa at saka ticket mo. Kahit visa na lang. Kasi kung gusto mo magpahinga, yun ang waiting time mo, yung ticket mo. Diba? Kasi ito po kasi dati, yan nga yung nabanggit namin kanina na ikaw naman kasi nag-resign ka ng... Ako naman kasi nag-resign kasi gusto ko talaga na mag-ano naman kumbaga parang sa 7 years o 8 years ko na trabaho doon, siguro medyo nabigatan na ako. Sa trabaho kasi yung binago nila yung position ko. Dumami yung responsibility ko. Warehouse, tapos yung may mga exhibit kami. May tao ka pang hawak. Ilan lang naman kami. Hindi naman pero since nga nung nilipat niya kasi ako, mayroon ng mga doon ako kasi lugi. Yun nga, sinabi ko sa mga previous ko na sa nakarang videos namin na mahina ako sa computer system. Kaya hindi ko siya yung pinush yung sarili ko na magiging head ng warehouse ba. Kasi nga alam ko yung limitation ko . May idea ako konti, pero pagdating na sa mga reporting, wala na. Down na ako doon. Hands up na ako. Ganun ako kahina. Hindi naman mahina yun. Hindi sa mga ganong sistema. Napag-aaralan pero naman kasi pagdating yun, kaso sa technical, doon mo ako maasahan. Pero mo, nag-resign siya na nagbabalak pa lang siyang mag-apply sa ibang bansa. Pero siya, anong ginawa mo? Nag-resign po siya na wala talagang kasiguraduhan. Tapos, walang backup plan. Nagpaplano, pero kumbaga wala pa siya doon, hindi pa siya nakapagsimula para mag-apply sa ibang bansa or mag-apply sa ibang company na nandun din nun sa Pinas. I-share ko lang sa inyo yung konting status namin dati kasi may maliit kaming tindahan, as in na maliit. Oo, palagi po namin na share yan. Maliit siya pero kumikita siya dahil mayroon kaming mga loading sa cellphone, mga ganyan. Malakas yung ganyang sistema kasi ang harap namin maraming customer. Ayun. Yun. Tapos yung tindahan, hindi rin nawawala ng customer. Kumbaga doon kami kumukuha ng namin. Pang araw-araw. At saka yung renta namin sa bahay dati, hindi ganoon kalaki. Oo. So, na-survive po namin yung 7 buwan na wala po siyang trabaho at ako lang po yung nagtatrabaho. Siyempre, sa tulong din ng kita namin sa tindahan. Tsaka kahit pa paano, meron ka namang natanggap na tsaka may naipon naman ako, yun naman ang ginamit namin. At sinuwerte talaga kasi biruin mo, in 7 months na nag-apply siya, tapos yun nga, na kapag apply siya sa IPAMS, na taon pa na ito yung trabaho niya, yung hiring nung time na yun. Saka ang kagandahan lang doon, ang swerte doon, bago ako magplano pa lang,
pina-search ko na sa kanya kung sa POAA yata yun. Oo. Ayun pala. POAA. I-search nyo lang yung tip lang sa mga bagong nag-a-apply, no? I-search nyo po sa POEA kung talagang legal or legit yung mga agency na ina-applyan nyo, na meron silang yung license, ganyan. Kasi may iba po, diba, hindi naman lingid sa atin na may mga scammer na mga agency, tapos may mga representative sila, kunyari, sabihin nila na tao sila ng agency, tapos hindi pala. So, mas maigi na rin na maging aware tayo na may mga ganong mga mapagsamantala na mga kababayan natin na, diba, instead na tumulong, pinapahamak pa yung mga pinapera pa. Oo, yung mga kababayan natin na naghahanap din ng paraan para sana umayos yung buhay. So, yun. Yun si Dadong iPams yan. So, legit talaga na company at marami silang natutulungan. At saka napakagaling ng boss doon. Wala kang babayaran doon kahit na Xerox copier. Doon ka magsi-Xerox, walang sisingilin sa'yo. Yung galing. Walang bayad. Nung time na yon. Yes. Napakagaling nun. Tsaka never, hindi nagtatanggap ng mga kung ano-anong regalo yun. Oo, bawal sa kanila. Mga empleyado doon, bawal. Hindi ka pwede doon na magdala-dala ka ng kung ano-ano na para sa mga pampadulas, yung mga ganun. Hindi. Wala. Napakagaling. Salute sa iPams. So yun, sana kahit papaano nakakuha ka ng idea. Baka mapakiusapan mo naman yung employer mo sa ngayon. Tapos, siguraduhin niyo muna na may visa kayo, ticket, mga ganyan, bago po kayo mag-resign. So hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa laging panonood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like itong video, tsaka pa-subscribe na rin po sa aming channel. Ingat-ingat! Bye-bye! Bye-bye! Ito muna dun. Tapos magluluto ako ng butter chicken. Takpan na natin. Ang dami pa po pala siya mga seeds. May mga okra. Ano to? Ay, yung baggy beans. Ito yung tinanim natin dun sa kabila, di ba? Hindi ko na maalala kasi. Try mo kaya na, diretso mo na siya tanim sa lupa. Tapos ito, ano to? Pero tingnan nyo rin minsan hindi, kasi... direct siya sa hindi na natin i-germinate pa. Tanim na diretso. I-check mo din yung expiry pa. Kasi yung mga seeds pala, meron mga expiry date to. So, pag matagal, meron ba? Ayan, no? Packed 2023. Wala naman palang expiry, pero meron siyang date kung kailan siya binalot. Yung packaging nila. Tapos, yung pong sa bell pepper namin, ayan. Kung mapapansin nyo, bell pepper namin, ayan, ang dami, diba? Sa ano yan? Fresh, sa fresh na bell pepper, ginawa namin, nilagay lang namin sa, yung parang pinatuyo muna namin siya. Lugasan natin ito. Tinanggal yung mga naiiwan para hindi siya magkaroon ng molds. Tapos, air dry siya. Pinadry lang muna sa paper towel na. Bago namin siya, ayan, tinabi sa... Kaya hindi siya nag-molds. Bago namin tinabi dyan sa plastic. So, ito, try natin kaya to pa. Maganda din to. Pwede nga, direct na lang natin. Nakaraan ba? Nag-try tayo niyan? Namatay na? Parang hindi. Radish. Kasi kinulang tayo ng pwesto.
Oo nga. Ay, lettuce, hindi tayo successful sa Hindi, lettuce. parang hindi naman magandang klase ng lettuce to. Ito maganda, kamatis. Na-try na namin to. Tapos ito, mga kamatis namin. Ito hindi rin maganda to. Ay, hindi. Ayoko na. Parang nagiging leggy siya. Ito, maganda to. Ayan, na-try namin to eh. Ito yung mga, Para siyang chocolate na kamatis. alam mo, yung mga kamatis, pwede na lang tayo bumili ng ano. Pero try ko pa rin magpatubo. Pailan-ilan. Dito kasi magandahan kasi ako nito pag yung namunga. Tapos ano siya, no? Yung itong Ito, area ito. na to, gantong kulay, sa kabila, ganyan. Lalo Maganda na to. tingnan. Pero focus tayo dito. Okra, maganda yung okra, tsaka yung beans. Sabi ko nga sana, yung string beans pa. Ito kasi So, mahirap kasi ay, wag. magpatubo sa ano. Huwag na yan. Maraming lupa dapat kasi yung kailangan yan. Yung talagang, ano siya pa, parang hinukay mo talaga siya para may space siya para pababa yung tubo. So, dito na lang namin tinatabi yung Kailangan mataas yung mga seeds namin. Pero try natin. Pero ito, maglagay ako dyan para every summer mayroong Ano? tutubo. Yung sunflower. Ang iniisip ko kasi yung mga ibon dito, sobrang dami, no? Ibon tsaka yung mga squirrel. Squirrel talaga. Kaya, titingnan na lang natin kung paano natin palakihin na hindi Natin alagaan ng hindi alagaan. makain ng ano, yung squirrel. mga alaga dyan sa gilid. Lumaki na siya. No, tumaba, no? Binigay yan sa amin ng isang subscriber namin. Ni Melissa. Ganda. Lumaki na siya. Tingnan niyo to, nung December pa yan, pero kung Buhay maalagaan pa. niyo lang, Oo nga, no? ganyan siya. Lalabas. Matagal pala siya. Yeah, Pansit i-ayusin siya. natin to sa summer. Lipat mo siya siguro pa sa paso, no? Damihan natin konti yung lupa para every December may ganyan pa. meron tayong ganyan. Tapos pili tayo ng cayenne. May kayin ka, ah. Konti na lang. Marconi to. Ito cayenne konti na lang. Yung panglagay sa suka. Yung Thai chilies na, yun yung sa suka nilalagay. Ito kasi mga pwede yung pansigang eh. Kayin. Tapos dito tayo mag-focus sa okra din. Paano yung tinabi ko na mga seeds ng okra doon? Yung galing sa backyard natin. Wag na siguro yung ito na lang. Sayang yun pa. Saka yung try natin yung ampalaya mo na tinabi. Ay, oo, may tinabi po akong ampalaya. Andyan, ah. Ayan, no. Ayan dyan, binalot ko sa paper towel. Try mo, i-check mo nga. Ano itsura. Try natin. Bandahan lang. O siya. Pinulit ko lang kasi itong paper towel. Pero itim siya eh, oh. Yung meron, dyan na lang siya. Ano to, ampalaya. Para meron tayong pang munggo. Siya lang naman mag-isa dyan eh. Balikan ko muna yung niluluto ko. Sa 24 na po kami magpapa-germinate. Aray. Germination. Sa taas lang namin ng ref yun nilalagay eh. Uy, pa tayo dun sa laundry. Direct na lang.